Welcome back guys sa ating channel, PC Basic Tips. Wala man na tayong laruan ngayon. Magbibigay muna ako ng mga basic tips sa inyo guys, para makatulong kung meron kayong mga PC o kaya laptop, pero more on PC to pwedeng mangyari. Yung sa keyboard guys, di ko alam bakit nagloko yung keyboard na A4 ko, pero sayang. Pakita ko sa inyo guys kung ano nangyayari. Okay guys, yan yung ating keyboard. Yan, A4 Tech. Base sa condition nya guys, wala naman ako nakikita kakaiba eh. Hindi naman siya nabasahan ng todo ng baha. Wala naman. Pero ang nangyayari guys, kung pag pumindot ako dyan, kung ano-ano lumalabas dito. Parang naging grounded na yung board niyan. May board kasi sa loob yan eh. Exit ko muna yung Google guys. Yan, exit ko muna. Makakatulong sa inyo to guys, kasi pag nangyari sa inyo to, baka kabahan kayo, akala nyo kailangan ng reformat yung inyong PC or nasira na inyong PC. Ayan guys. Pag pinindit ko tong W guys, ay lalayo ko lang. Pag pinindot ko tong W, napipindot yung Google eh. Pag pinindot ko W, napipindot yung Google. Nag-auto-click sa Google, hindi ko alam bakit ganun guys. Pero pwede naman linisin to. Pwede nating linisin to, pero yung mga ganito kasing keyboard guys, parang yan, mga ganyan, disposable kasi yan base sa pagkakaalam ko guys. Hindi katulad ng ganito na semi-mechanical keyboard. Ito semi-mechanical keyboard, worth 700 yata to pag binili mo. Ito maganda yung ano nyan guys, maganda yung pagkagawa nito. Pwede mo siyang baklasin. Compare dito sa A4 Tech saka sa mga gentong brand. Mga budget meal keyboard kasi ito guys. Kaya kadalasan o palagi pag nagkalolo ko na yung keyboard na mga gentong brand ko, pinapalitan ko na. Pero yung iba siguro na magagaling sa keyboard, makakaya pa nilang linisin to. Nalilinis naman to, kaso hindi ko talaga siya pinag-aaksayan eh. Hindi ko na talaga siya nililinis. Isa sa mga kahinaan ko yung mga keyboard guys, lalo na pag hindi mga authentic. Ito hindi naman to authentic, pero maganda pagkagawa niya. Maganda yung yung nakaisip nung gumawa nung keyboard na to. Mechanical din to, pero hindi to authentic na mechanical. Maganda, ito nalilinis to guys. Nasa 700 to. Compare sa tig 200 plus nating keyboard. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Ayan guys, so lalayo ko, pipindot ako. Tingnan mo. Pag pipindot ako ng W. Pero kung pagmamasdan natin, tanggalin natin. Nakita nyo guys, malinis naman, wala naman siyang basa. Ibig sabihin malikabok, pero ibig sabihin wala siyang basa. Ayan, yun yung ibig sabihin. Pero nagdo-double click. Ayan nangyayari, nagpindot niya. Okay. Pag nangyari sa inyo to guys, palitan nyo na ng keyboard. Ito, ayan o, brand nyo yan. Pwede nyo na magpalit ng keyboard guys. Palitan natin. Tapos ito yung keyboard nya. Ito yung ano ng keyboard, yung bagong ipapalit natin. Ayan.
Ayan, nakaka-bit convert na natin. Pag dinoble natin to guys, oh, wala nang lumalabas na Google. Wala nang lumalabas. Hindi na siya nagdo-double click. Or hindi na siya nag-auto click sa Google. Ayan. Okay, yun lang guys. Basic tips lang to. Basta wag lang kayo kakabahan pag may mga ganong pangyayari. Isang basic na pag check pag naglolo ko yung ating mga PC. Kaya ito maganda kasi guys sa mga PC. Kumbaga step by step lang yan Siyempre pag wala pa tayong alam, medyo mahirap talaga, hindi natin alam, kakapayin natin. Basta ang mahalaga guys, bawat parts sana, kung may budget kayo, mag-resta kayo ng parts. Parang ako ito. Ayan. Pero pwede ko naman kumuha dito sa isang PC para matest ko. Pero may extra ako, kaya yan ilalagay ko na siya dyan. Kumbaga, na-detect agad natin yung problema. Basic lang. Okay guys, sana nakatulong to. Stay lang kayo. Magbibigay pa ako ng mga basic tips tutorial sa inyo. Gusto ko, sabay-sabay tayong mga bumubuo ng PC. Lahat ng nakasubscribe sa ating channel. Gusto ko kung ano yung alam ko, alam nyo din. Kung sanay ako mag-reformat, sana sanay din kayo mag-reformat. Kung sanay akong kung anumang meron ako, sana ma-share ko sa inyo at matutunan nyo. Kung may computer shop ako, magtayo na rin yung computer shop. Manood lang kayo sa ating mga basic tips. Okay guys, maraming salamat.